Minsan lang anak, magandang buhay ang siyang dinarasal. Inuwi sa Diyos sa taas at awa ng may kapal, hanggang sukunin ang landas na masukal. Sana ang intensyon, sana ang desisyon, hindi ang lahat ay nagdadalang nagbago. Sa ilang taon na di magkatao, halina bilang buo. Itong aming presentasyon ay tungkol sa pamilyang sinubok ng tadhana. Ang kanilang buhay ay bigla na lang guguho dahil sa pangyayari kailanman di nila inaasahan. Sa kagustuhan makatulong, may isang buhay na mapapahamak. Ang isa naman ay mahuhubaran ng karapatan dahil sa mga taong sariling interes lang ang iniisip at mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Makakamit ba ang hustisyang hinahangad o tuluyang magagapo sa kanilang mga kamay ng kadenang hindi makatarungan? Ikaw pala, Aling Ruby. Magandang hapon po. Walang maganda sa hapon ko. Ano na? Ang upa ninyo dito, kailan ninyo babayaran? Naku, Aling Ruby. Wala pa po akong may bibigay sa inyo ngayon. Pasensya na po. 3 buwan na kayong hindi nagbabayad. Wala pa rin? Kapos lang po kami ngayon. Hindi pwede yan. Kung ganyan rin lang, lumayas na kayo dito. Huwag naman po. Basta, sa susunod na buwan, kapag hindi pa nakapagbayad ng upa ninyo, palalayasin ko na kayo dito. Awa naman po kayo, Aling Ruby. Wala akong pake. Mahal, dito na ako. Day, nakauwi ka na pala. Ano po? Wala ka na. Mga, andyan ka na pala. Kamusta sa trabaho? Okay lang. Medyo pagod lang. Oh, ba't ka na kasi mangap dyan? Mas magaganda ka kapag nakangiti. Si Aling Ruby kasi, sinisingil na naman tayo sa upa natin dito. Paalisin daw tayo pag di tayo nakapagbigay sa susunod na buwan. Ganun ba? Mahal, sasabihin ko lang kasi wala na akong trabaho. Tapos na yung kontrata namin sa construction. Ano yan? Ay! Ang dami nating gastusin. Di bale, bukas na bukas maghahanap ako ng bagong trabaho. Day, ano ba yung narinig ko? Wala ka na pong trabaho. Naku anak, hindi. Minto lang muna yung papa mo. Pero bukas may bago na akong trabaho. Gusto ko pa sanang tumulong sa inyo ni Nanay pa. Maghahanap po ko sanang bukas ng sideline. Naku anak, huwag yun. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Kami nang bahala ng papa mo. Kakayanin ko naman po, ma. Ang hindi nyo na problemahan yung bayaran ko about school. O siya, sige. Pero ang trabaho dapat marangal lang. Opo naman pa. Sa kagustuhan magkaroon ng suspesyenteng kita, naghanap ng mapapasukan si Goshen, pero lahat ng nagpatanungan niya ay naghahanap ng work experience at iba pang mga college diploma. Kalaunan, nakakita siya ng oportunidad na lubos sana makakatulong sa pamilya niya, yun nga lang.
nga sa trabaho, ibig ko sabihin. Halika, umuwi na tayo. Alam mo naman yun, Tay. Pero malaki kikitain ko dito. Hindi sa gantong paranak. Di ba lang maghirap tayo? Huwag lang umawag sa ganito. Teka. Ano to, ha? May sundo ka? Hindi ka pwedeng umalis. Binayaran na kita. Sasama ka sa akin. Hindi sasama sa iwan ako. Pera ba ito ng bakang yan? Ito! Nakabalik na namin! Ganon. Pwes. Magnanakaw! May magnanakaw dito! Sis, pumunta ka sa labas ng pulis. Pulis! Sige na. Pulis! Tulong! Tulong po! May magnanakaw dito! Ano nangyari dito? Hulihin niyo po yan. Magnanakaw yan. Hinakaw niya ang pera ko. Yan. Yung pera niyan. Akin yan. Ito ba yan? Hindi po, sir. Hindi po sa akin. Hindi ko rin po ninakaw. Pinapalik ko nga po sa kanya eh. Sinungaling! Nakita ko! Dinakaw mo yan! Saksi ako! Haroy! Mapriso ka! Hindi ko nga po ninakaw, sir. Liwala kayo sa akin. Walang ginagawa mo sa mga taktik ko, sir. Sinabi mo, tigas, kumuha na ka pa, sir. Anak! Bakit mo minalilangan ako? Wala akong kasalanan! Hulihin niyo pa rin yan, ha? Binayaran namin kayo! Pasensya na nangyari. Pasensya na kasi mabuti sa mga kanaming namin. Kaibigan ko, di nyo ba mataliwas? Mas mayayaman na laging nasa taas. May tatanong ko lang, mahirap ba maging patay? At di magiging hawa, di makatao kamay. Injustice, simpleng salita ngunit may malalim na kahulugan. Malungkot isipin ng iba sa atin na hindi man lang makamit ang hustisyang hinahanap. Ang karapatang pantay ay mahirap maabot lalo na sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. May mga taong sakim sa kapangyarihan at sariling interes lang ang iniisip. Hindi lang basta kundi buhay ang natatakpan. Kailan ito matatapos kung iba mismo nagpapatupad sana ng batas ay sila rin ang dahilan? Hindi ko nila lahat pero yun ang totoo. Tayo bilang susunod na henerasyon ng kapayapaan, baliin natin ang prinsipisyong pumipilay sa karapatan ng bawat isa. Palaganapin natin ang hustisyang pantay.